Sinabi na ho, binuking na ho ni Pangulong Duterte nang eto si Bongbong Marcos may planong mag-martial law at hindi na bababa sa kanyang kapangyarihan. Naku po, gagaya ho sa tatay niyan. Naku, sinasabi na nga ba tama si Manny Pacquiao di ba? Gago! Ang bira ka, Manny Pacquiao. Hindi, sinabi na ni Manny Pacquiao to nung una di ba? Tingnan nyo, dumidilat pa siya nung una. Ito na nga, sinabi na ni Pangulong Duterte, binuking niya na po ang plano ng mga Marcos. Naku, hindi maganda yan. Ano ba itong plano ng ni Marcos? Sabi ni Pangulong Duterte, ito sinabi niya ho, itong nakaraang Cebu rally kung saan libo-libo dagsaho ang mga Pilipino nagpunta doon at nagpahayag. Wala pa pong ayuda yan Wala pang ayuda yan. Walang AIEX yan at higit sa lahat walang bigayang naganap dyan. Yan po ay kusa lamang at saka organic. Talaga naman dinagsaho ng mga Pilipino ang ating Pangulong Duterte at ang buong PDP. Naku, palakpakan naman natin dyan. Marami hong magandang sinabi si Pangulong Duterte doon at isa na nga ho sa sinabi niya ho doon yung plano ho nito ni Marcos na kung saan ay magpatuloy non-stop, hindi ho titigil sa kanyang pagiging presidente. Pagkatapos daw susunod na yan yung siyempre yung kapatid, yung anak, yung pinsan. Naku, patay tayo dyan. Patay tayo, wala na. Siguro pagdating ng panahon na para na tayong papalit na ho tayo sa Africa. Kasi alam nyo ba yung Africa ngayon, di ba, napapanood natin maraming mga magugulo. Maayos na ngayon dun dahil dun sa bago nilang leader. Pero parang tayo na atang papalit. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Di ba? Panoorin ho natin itong sinabi ni Pangulong Duterte para maunawaan ho natin kung ano talaga nagaganap sa ating bayan. Kasi wala na. Sagad na ho sa butong kawalang yan itong gobyerno na to. Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuay na. Grabe. Pahuay. Ay, sorry. 83 years old na si Pangulong Duterte. Ang lupit naman po nun. Hanggang ngayon, ayan pa ho siya, nagsisilbi sa bayan at gusto niya pa rin hong tulungan ng ating bayan. Wala na ho ba tayong bagong leader na maaaring makita ngayon? Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuay na. Pahuay ka na nga. Pahuay na. Pagod na si Pangulong Duterte. Kabanggod. Sa akong tanaw, panahon na yung mapahuay ko. Ang kadaot, pugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Napipilitan na nga lang daw si Totoo, alam mo, nung huling nag-usap kami, last year po yun, yung I think November or October. Alam mo, nagkikwentuhan kami ni Pangulong Duterte. Masaya siya dahil nakakapagpahinga na daw siya ngayon. Masaya siya dahil kasi dati daw nung siya ay nagtatrabaho bilang presidente, hindi nyo ba napansin talagang tumanda si Pangulong Duterte kasi puyat daw ho siya nun. Kulang sa tulog. Talagang pag dinibdib niya ho yung trabaho niya, hindi ho niya hinutot. Magkaiba kasi. Si Pangulong Duterte, dinibdib yung trabaho. Yung, ewan ko, yung ngayon parang sininghot Pambirang buhay totoo mga kababayan. Kakaiba ho si Pangulong Duterte. Kaya pansinin nyo talagang mula nung 2016 tumanda na ho siya. Ang bilis niyang tumanda. Na-stress ho sa dami ng problema ng ating bayan. Pero ito ngayon sinasabi niya gusto niya na magpahinga. Pero hindi siya makapagpahinga dahil dito sa walang niyang gobyerno natin. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Nako. Ayan ho ba ay sa tingin ninyo ay makatotohanan, fake news, o yan ho ay exaggerated? Ako naniniwala akong totoo yan, mga kababayan. Kami ho nararamdaman po namin yan. Kami ho mga political vloggers o tawagin nating advocates sa social media. Ramdam na ramdam ho namin kaliwat kanan ang demanda, kaliwat kanan ang
ang panggigipit. Ito nga huli, yung ating kapatid na organizer dyan, di ba? Talagang ginipit ho siya. Pinuntahan ng tinakot to. Parang dinaig pa ho talaga yung, yung dati kasi, at least, announced. Di ba? Mas daig pa ho ngayon. Yung dati, announced dictatorship, announced martial law. Di ba? Ngayon, hindi. Pretending to be living in a democracy, pretending na we have democracy, pretending na walang martial law, and yet yung action, iba ang galawan. 'Di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kasi ngayon talagang wala na, no choice ka. Meron pa tayong mga kinuwento nga sa akin nung nakarang nakausap ko yung ilang mga vloggers, iba ho sa kanila, tinawagan na ho ng AMLAC, tinawagan na ho ng kung ano-ano, para ho talaga gipitin. Sabi ko, sandali. Pera namin to animal kayo. I mean, anong pakialam nyo sa aming pera? 'Di ba? Anong pakialam ninyo at kung meron kaming pera, may mga kanya-kanya ho kaming trabaho. Aside pa ho sa pagbabloging po yan, may kanya-kanya po kaming trabaho, meron po kaming maayos na buhay. Bakit to nyo pakikialaman? Wala naman po kami sa gobyerno, 'di ba? Bakit to? Kasi nga yan yung tinatawag na pananakot, panggigipit. Subukan mong pumalag. Subukan mong labanan ng gobyerno na ito. Gigipitin ka namin. At ang ganda nga nung sinabi ni Jun Abines dun sa kanyang nakita ko sa isang interview niya. Hindi ho ito panggigipit sa amin lamang. Hindi ito panggigipit sa mga sabi na natin advocate ng sa social media. Hindi po ito panggigipit lamang sa aming mga vloggers. Ito po'y panggigipit at pananakot sa lahat ng papalag sa gobyerno na ito. Sabi ko nga sa inyo mula doon kay nauna na ho dito si Pastor Kibuloy. Nauna na ho siya dito. 'Di ba? Alam mo, yung ginawa sa SMNI, yan ho ay pananakot. Pananakot ho sa ibang network. Sinasabi ho nila na kapag ikaw ay pumalag, kahit kaalyado ka namin, kahit sanggang dikit ka namin, kaya namin kayong gaguhin. Kaya namin kayong ipasara. Kaya namin kayong gipitin. Alam nyo, kung kayo, kung maaari ko lang sana, kung malaya lang ako magkwento kung paano ginipit ang SMNI, magugulat kayo. Kasi lagi ko nga sinasabi sa kanila. Sabi ko, di ba, kayo nga lang ang sumuporta na network nung panahon ng kampanya kay Marcos, di ba? Binudol nyo nga yung tao. Hindi, biro lang SMNI. Hindi, totoo naman, di ba? Sila lang ho talaga yung sa debate, hindi lang ho sa debate, sila lang yung nagbigay ng espasyo kay Marcos. Di ba? Pero anong ginawa? Kasi nga, alam ho nila na si Pastor Kibuloy and ang buong SMNI ay sumusuporta sa mga Duterte. Alam mo nila na sanggang dikit ho ng mga Duterte. Kung pansinin ninyo ngayon ang gagaganda ng mga events dahil nga po sa sa KOJC po, ito ho'y SMNI ang tumutulong. Ibig sabihin, malaki yung tulong talaga ang SMNI sa lahat ng campaign sortie ni Pangulong Duterte noon hanggang ngayon. Kaya nga nakita ho nila yung bagay na yun, kaya ginigipit ho nila. Tapos ito nga ang mga nakaraan, di ba? Hinak po yung account. Kaya mga kababayan, habang pinipigilan nila ang SMNI, ako nagsasabi na ho sa inyo, tayo na ho ang magpakalat ng mga videos. Kasi hindi ho yan hindi ho yan ipapakita ng mainstream media. Kung tingnan nyo itong isang mainstream media na ito, ang pinapakita lamang po ay yung speech na kung saan may banat si Pangulong Duterte. Pero yung sabihin ba nilang dagsa-dagsa, libo-libo pumunta? Pag may event ang mga tolongges na mga pro-impeachment, grabe ho nila puntahan, ibalita, kaliwat kanan ng balita kahit walang tao. Diba? Totoo naman Pero yung mga ganito, hindi ho nila ibabalita ho ito kahit punong-punuan tao.
Ang ibabalita na lang nila kung ano yung magandang ipaumpog sa Marcos para may balita ho sila. At ito nga ho yun, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kung saan talaga namang may dictatorship nang nagaganap ngayon. Ako, naranasan ko, never ko naranasan sa buhay ko yung ganito, na maging aware ka sa paligid mo, anytime pwede kang dukutin, maging aware ka, baka mamaya may mangyari sa'yo. Alam mo yun? Tapos tinatawanan nga ako dati nila Dada kasi napapraning daw ako. Tapos sabi ko ngayon, praning pa ba ako? Hindi, totoo. Ngayon si Dada, minsan pinupuntahan sa estasyon. Walang biro. May mga nagtatanong. Yung biglang magtatanong, dito ba yung SMNI? Dito ba yung Banateros? Tapos biglang pag wala pa kami, biglang sisibat yung nakamotor. Yung mga ganun ho ba? Naintindihan yung ibig ko sabihin, mga kababayan. Ito'y, di natin masasabing ito'y merong planong masama sa amin, pero gayon pa man, ito po'y pananakot to. Pananakot to sa mga Pilipino nagsasalita. Kaya nga mga kababayan, kami po'y isang tao lamang, o maaring sabihin na natin yung buong vloggers, 40 lang yun. Walang magagawa yun kung hindi ho kayo mag-share, magla-like, o kaya ay magsasalita din. Lalong-lalo na kayong mga OFW. Anyway, hindi naman kayo kayang puntahan dyan. I-share ho natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas yung mga videos na mga katulad ho nito. Pupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang terminal. Nako, dili na manaog. Ibig sabihin, di na bababa. Parang baligtad sa Tagalog. Panik panaog. Tama. Nalito na rin ako Hindi, totoo. Ayan, sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi na daw bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan ang gagawin daw ni Marcos. Binuking niya na. Naku po, patay tayo dyan. Ito mga kababayan, tandaan nyo, ito si Pangulong Duterte. Galing itong Malacanang. Huwag nyo kakalimutan. Galing po itong Malacanang. Anong ibig ko sabihin? Kahit ubusin nila ang mga tauhan sa Malacanang, meron at meron matitira na nagsilbi kay Pangulong Duterte. At sigurado kung nakuha ng damdamin ni Pangulong Duterte yung mga dating kasamahan niya sa Malacanang. Whether it is security, worker, staff, sigurado kung nakuha ng puso ni Pangulong Duterte yung mga yun. At maaari, dahil marami naman po sa kanila, hindi naman appointed, ito ina-assign lamang po ng opisina, maaari hindi ho nila alam yun. Kaya ito si Pangulong Duterte, hindi ho ito magsasalita nang wala hong basihan. Hindi ho ito magsasalita nang wala hong alam. Diba? Ito yung magsasalita galing sa kanyang mga resources. Kaya itong sinasabi niyang, pupusta ko sa inyo, hindi yan bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan po ang matinding revelasyon ni Pangulong Duterte. Pero nakakalungkot dahil etong ang 6 na taon, ang tagal-tagal di ba? Marami ho sa atin naiinip na. Gusto na talagang matapos itong administrasyon na yun. Bakit? Ubus na pera. Ang tindi ng pagnanakaw ng mga congressman natin, di ba? Ang tindi ng pagpigil ng freedom of speech, di ba? Lahat 'to ginawa na ng gobyernong ito, pang-aabuso, kaliwat kanan ang mantakin mo kahit to yung ilang nating mga kapulisan naiinis na. Bakit? Ang dami na daw sa akin, kwento sa akin. Irregularidad na ginagawa sa loob ng PNP to the point na marami daw po ang parang nagtataka bakit ganun. Sabi ko, wala tayong magagawa. Tiisin nyo na lang yan. Ginusto ninyo yan. Kaya nga, tawan-tawa ako. Meron akong pinost sa social media ko yung post doon na nung 2022. Diba? May post yung isang doon. Heart para kay ganito, kay Marcos. Ganito, like para kay ganito. Tapos nakita ko. Tapos
Nung tiningnan ko, ang dami, siyempre, ang dami nag-heart nun kay Marcos. Kung sinong gusto nilang presidente, di ba? Tapos nung pagtingin ko, tiningnan ko, sino kaya ito? Ang unang lalabas doon sa mga emoticon na yun ay yung mga kaibigan mo. Kung ano yung kanilang pinindot. Tawan-tawa ako doon sa mga kaibigan kong pumindot na nag-Marcos. Na ngayon, nagwawarla na. Oh. Sa loob-loob ko, pambira kayo. Dinamay nyo pa kami. Ayan tuloy, lahat tayo napahamak. Pero ito ay wala ho namang sisihan. Hindi ho na tayo naninisi dito. Ang sinasabi ko lamang po mga kababayan, nangyari na ang dapat mangyari. Ngayon, natatagalan na tayo sobra. Wala pa hong kalahati nung last year, natatagalan na ho tayo sobra, di ba? Ngayon pa lang parating yung kalahati, grabe ho, ang tagal-tagal na. Kasi nga ho, nabudol ho tayo ng gobyernong ito. Nabudol ho tayo ni Marcos, di ba? Yan ho ang ating sinasabi. Bawi na lang ho tayo, mga kababayan. Again, sinasabi ko nga ho sa inyo, kami ho mano lang yung boses namin, hindi naman ganun kalakas. Kung hindi kayo magla-like, mag-share, kung hindi nyo ihahatid dito sa taong bayan, sayang ho ang aming pagbablog. Kung kami ho ay pinipigilan na ngayon, mas lalo pa nating paigtingin, mas lalo pa po nating painitin yung pagiging aktibo natin sa social media na i-share yung mga videos. Maraming salamat po sa mga nagme-message at matagal na daw subscriber na nanonood. Ipagpatuloy lamang po natin ito, ipasaw natin sa mga kababayan natin. Ako ngayon pag may nakakausap ako, hindi ito walang biro ito Ako yung nangangampanya ng simple lang. Alam mo, may mga kaibigan ka na walang alam sa politika. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Ikikwento ko ngayon sa kanila. Tapos sasabihin ko sa kanila, baka naman sa eleksyon ito yung sanang iboto natin, yung straight PDP. Diba? Straight PDP tayo, iboto natin ito para ho kasi sa bayan natin, para maayos na. Kasi dalawang tanong lang naman po ito Simpleng-simple. Mas maayos ba ang buhay mo ngayon pagdating sa paggastos, pagkain, bilihin? Kung mas maayos, sige, boto mo si Marcos. Pangalawa, boto mo yung senador niya. Diba? Pangalawa, kung mas feel safe ka ngayon, iboto mo uli yung mga senador niya.